Posible nga bang masira ang nagsisilbing proteksyon ng ating mundo? Pinalilibutan ng magnetic field ang ating mundo at ito ang nagsisilbing proteksyon laban sa mga mapanganib na radiation mula sa araw. Ngunit simula pa noong 1800s, humina na ng 10% ang ating magnetic field, isang babalang hindi natin dapat balewalain. Noong 1998, isang solar storm ang tumama sa Quebec, Canada. Tumagal lamang ito ng ilang oras, ngunit nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa milyon-milyong tao. Sa South Atlantic, maraming satellite ang na-disable at ang North Magnetic Pole ay gumagalaw ng 34 meters bawat taon patungong Siberia at bumibilis pa ito. May nangyayari at hindi ito ordinaryong pagbabago. Natagpuan ng mga scientist ang ebidensya sa loob ng isang lumang stalagmite sa kuweba sa China. Ipinapakita nito na ang magnetic field ay maaaring magpalit ng direksyon, hindi sa loob ng libu-libong taon, kundi minsan sa loob lamang ng 100 taon. 780,000 years na ang nakakalipas mula ng huling malaking pagpalit ng direksyon ng magnetic field. Matagal na tayong overdue para sa isa pang pagbabago. Kapag nagpalit ng direksyon ang magnetic field, maaaring humina ang proteksyon nito. Minsan ay hanggang 10% na lamang ng dating lakas. Kapag nangyari ito, mabilis na babagsak ang ating proteksyon. Tatama ang radiation sa ibabaw ng mundo. Dadaloy ang plasma mula sa araw at babaha ito sa ating atmosphere. Maaaring payapa o magulo ang ating solar weather. Ito rin ay isang cycle, gaya ng magnetic field ng mundo. Ngunit ang tunay na panganib ay hindi ang mismong pagpapalit ng mga poles, kundi ang panahon sa pagitan nito. Kapag mahina ang magnetic field, nawawala ang ating proteksyon laban sa matinding epekto ng solar weather. Noong 1921, isang napakalakas na solar storm ang tumama sa Earth. Nasunog ang mga telegraph, natunaw ang kagamitan sa riles ng tren, at ang kalangitan ay naging pulang-pula hanggang Texas, kahit buo pa ang magnetic shield ng mundo noon. Kung iisipin, kung mangyari ito ngayon habang mahina ang proteksyon, maaaring sumabog ang ating mga power grids, bumagsak ang internet, masira ang electronics at mabaon sa dilim ang mga malalaking syudad tulad ng New York at Beijing sa loob ng isang linggo o higit pa. Noong 1859, ang mas malala pang Carrington event ang tumama. Nakuryente ang mga telegraph operators, nasunog ang mga papel at nakita ang Northern Lights sa Cuba. Alas 2 ng madaling araw, sobrang liwanag ng langit na akala ng mga tao ay umaga na. Nakabasa pa sila ng dyaryo sa labas sa liwanag ng aurora. Isinulat ni Frederick Drew mula sa Kashmir, India na ang buong kalangitan ay tila sinisinagan ng araw at kulay dugo ang buong langit. Naligaw ang mga barko, hindi gumana ang mga kompas at nakita ang dagat na nagliliwanag, isang indikasyon ng plasma na tumatagos sa humihinang magnetic shield. Noong 1770 naman, isang dambuhalang sunspot ang nakita at naitala ng mga Chinese astronomers. Si Captain James Cook ay nag-obserba ng matinding aurora sa Indonesia. Hindi lamang ito mga kwento, maging ang mga alamat ng Norse, Hopi at Mayan ay nagsasalaysay ng apoy mula sa langit at pagkasira ng realidad, maaaring mga alaala ng mga nakaraang solar disasters. Ngayon, may mga plano na ang gobyerno ng US para dito. Ang Department of Defense ng United States sa ilalim ng CONPLAN 8888 ay isinasaalang-alang ang mga panganib ng solar flares, pagbagsak ng magnetic field at maging ang posibilidad ng pagbuhay ng dead tissues. Tinawag nila itong mga zombies. Binanggit din nila ang phantoids, mga nilalang mula sa ibang dimensyon na maaaring lumitaw tuwing may geomagnetic disruptions.
May mga declassified na dokumento at military training na nagpapakita na matagal nang pinag-aaralan ng US at Russia ang kakaibang asal ng plasma na tila kumikilos na parang may katalinuhan at sumasagot sa kamalayan ng tao. Kapag tuluyang humina ang magnetic shield ng Earth, posible raw na makalusot ang plasma at gamitin ang mga organic bodies bilang lalagyan, isang matinding banta sa sangkatauhan. Ang teorya ng mga sinaunang sibilisasyon, mga Egyptians na nagtayo ng pyramids, Stonehenge at Nazca Lines ay nagpapakita na sila'y may kaalaman tungkol sa natural energies ng mundo, lalo na sa plasma at electromagnetic forces. Ang paggamit ng mga materyales tulad ng copper, gold, limestone at quartz sa kanilang mga estruktura ay maaaring bahagi ng isang global energy network, isang proteksyon o gamit laban sa cosmic events. Sa kasalukuyan, nakikita natin ang mga palatandaan, ang South Atlantic Anomaly, mga geomagnetic storm at mga kakaibang tunog sa atmosphere. Ito ay mga babala ng isang nalalapit na plasma apocalypse, isang malaking solar event na kayang magpatumba sa buong modernong sibilisasyon. Bagamat tinatrato bilang katang-isip ang mga ideya ng zombies at interdimensional beings, ang pinakaseryoso nating banta ay isang solar storm na kayang gumuho sa mundo nating nakasandal sa teknolohiya. Bagamat may modernong teknolohiya tayo ngayon, hindi pa rin natin kayang labanan ang malalakas na cosmic forces tulad ng solar storms. Ang kasaysayan ay nagbibigay ng babala. Kung hindi natin ito papansinin, maaaring hindi na natin makontrol ang mga darating na problema. Kayo mga katoto, ano ang masasabi nyo sa plasma apocalypse? I-komento nyo naman ang inyong mga sagot sa ating comment section.